Ang bagong variant ng coronavirus na tinatawag na SARS-CoV-2 ay talagang nagdudulot ng maraming alalahanin sa pandaigdigang kalusugan. Mahalaga ang mga variant ng virus sa ating pag-unawa sa pagsulong at pagbabago ng SARS-CoV-2 sapagkat kadalasang nag-ugat ang mga ito mula sa mga mutasyon na maaaring makaapekto sa kanilang kakayahang kumalat sa tindi ng sakit na dulot nito at sa tagumpay ng mga bakuna na kasalukuyang ginagamit upang labanan ang virus. Sa bawat bagong variant na lumalabas, mayroon tayong nararapat na suriin ang kanilang mga katangian at potensyal na panganib. Narito ang ilang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang tungkol sa SARS-CoV-2. Isa, orihinal na pinagmulan. Ayon sa mga ulat mula sa mga eksperto sa larangan ng virology, ang SARS-CoV-2 ay natuklasan sa mga hayop, partikular sa mga paniki, at may potensyal na maglipat sa mga tao. Ang maingat na pag-aaral ng mga virus mula sa kanilang pinagmulan ay mahalaga upang mas maunawaan ang kanilang pag-ugali at ang mga posibleng panganib na dala ng mga ito. Ang mga ganitong uri ng pag-aaral ay nagbibigay liwanag sa mga koneksyon sa pagitan ng mga virus at ang mga hayop na pinanggagalingan nito, at kung paano ito maaring magbukas ng mga bagong landas para sa mga pandemya. Dalawa, pagkakalat. Ang mga variant tulad ng SARS-CoV-2 ay maaaring magkaroon ng mas mataas na kapasidad ng pagkakalat kumpara sa mga nakaraang variant. Ang ganitong kondisyon ay nagdadala ng mas mataas na panganib ng mas malawak na outbreak sa mga komunidad. Ang mabilis na pagkalat ng mga variant ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng bilang ng mga kaso na pumipilit sa mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng kalusugan na muling suriin ang kanilang mga estratehiya sa paghawak sa virus. Tatlo, epekto sa mga bakuna. Isang pangunahing alalahanin na kinahaharap ng mga siyentipiko at eksperto sa kalusugan ay ang kakayahan ng mga kasalukuyang bakuna na tugunan ang bagong variant na ito. May mga ebidensya na nagpapakita na ang ilan sa mga bagong variant ay nagkapakita ng kakayahang makaiwas sa mga proteksyon mula sa mga bakuna. Kaya't mahalaga ang pagpapatuloy ng mga pag-aaral upang suriin ang bisa ng mga bakuna laban sa SARS-CoV-2. Ang ganitong mga pagsusuri ay gumawa ng mas malalim na pag-unawa sa kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap kung sakaling hindi mapanatili ang bisa ng mga bakuna. 4. Mga hakbang sa kalusugan. Upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng bagong variant, inirerekomenda ang mga sumusunod na hakbang, patuloy na pagsunod sa mga protokol ng kalusugan, tulad ng pagsusuot ng maskara, social distancing, at regular na paghuhugas ng kamay. Ang mga simpleng hakbang na ito ay nananatiling epektibo sa pagpigil sa pagkalat ng virus. Ang mga tao ay dapat mabakunahan at makatanggap ng booster shot kung ito ay inirerekomenda upang mapanatili ang mataas na antas ng proteksyon laban sa virus. 5. Pagsubok at pagsubaybay. Mahalaga ang pagsusuri at pagbabantay sa mga bagong kaso ng SARS-CoV-2 at iba pang variant upang mapigilan ang pagkalat nito. Ang mga gobyerno at mga ahensya ng kalusugan ay kinakailangang makipagtulungan sa mga eksperto sa larangan ng epidemiology para sa mas masinop na pagmonitor at pagtugon sa mga banta sa kalusugan ng publiko. Ang mas malawak na testing at contact tracing ay makatutulong upang makontrol ang pagkalat ng virus. Sa kabuuan, ang napag-alaman tungkol sa SARS-CoV-2 ay nagsisilbing paalala na ang pandemya ay hindi pa tapos at patuloy na nagbabago. Ang mga hakbang ng mga individual at komunidad ay mahalaga, at ang pagiging mapagmatsyag at proactive ay kinakailangan upang mapanatili ang kalusugan ng publiko. Sa mga panahong ito, ang pagkakaroon ng tamang impormasyon at pag-unawa sa mga banta ng mga variant ng virus ay susi upang tayo'y makapagtulungan sa paglaban sa krisis na ito. Baka naman po pwedeng palike at paki-subscribe na din po para lagi kayong updated kung gusto nyo ng mga ganitong kaalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood, Hane.